Ang pangalang Yahushua ay isang Hebreyong pangalan na kung minsan ay isinasalin sa Ingles bilang Joshua. Ang pangalang Yahushua ay kombinasyon ng dalawang salitang Hebreo, ang Yah at Shua. Ang Yah ay pinaikling pangalan ng makapangyarihang lumikha at ama sa langit na si Yahuwah, ang pangalan ng Diyos ng Israel. At ang Shua naman ay nangangahulugan ng sumigaw para sa tulong o cry for help, isang sigaw para tulungan. Tulad ng nakasaad sa Bibliang Kristiyano, sumigaw nga ang Mesiya habang siya ay nasa krus. Sa Ebanghelyo ni Mateo, nakatala na sa isang pagkakataon na siya ay sumigaw ng malakas na tinig, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang Shua ay maaari din naman mga hulugan ng kaligtasan o pagpapalaya, tulad ng pangalang Yehoshua na karaniwang isinasalin at pinapalitan bilang Joshua na nangangahulugan na ang Diyos ay kaligtasan o ang Diyos ang nagliligtas. Kaya ang kahulugan ng pangalang Yahushua ay maaaring unawain na si Yahuwah ay nagliligtas o ang kaligtasan ay si Yahuwah. Ang pangalang Yahushua ay hindi mo makikitang ginagamit sa modernong mga salin ng Biblia dahil ito ay mula sa Hebreong pangalan na Yehoshua na isinalin sa Ingles at naging Joshua na isinalin naman sa Griego bilang Jesus at kalaunan isinalin naman sa salitang Ingles bilang Jesus. Ang salitang Griegong Jesus ay naging karaniwang pangalan na ginamit na pamalit sa tunay na pangalan ng Mesiya at kalaunan ay pinalitan at ginawang Jesus sa mga bagong salin ng New Testament Bible. Kaya ang pangalang Jesus sa pagdaan ng panahon ay nagpasalin-salin sa kasaysayan sa iba't ibang translation ng Biblia. Mahalagang malaman na ang bagong tipan ay orihinal na isinulat sa salitang Griego at hindi Hebreo. Kaya hindi malayo na ang mga makikitang pangalan patungkol sa Mesiya ay isa ng transliteration at modernong pangalan na may kaugnayan sa wikang Griego at Latin. Si Yahushua na pinalitan ng pangalang Jesus ay isang Hebreo at ganoon din ang kanyang mga tagasunod. At bukod sa kanilang katutubong salita na Hebreo, sila ay nagsasalita rin naman ng Aramaiko. Ang wikang Aramaiko ang karaniwang ginagamit na salita ng mga karaniwang tao sa Judea noong panahong iyon dahil na rin sa pagsakop sa kanila ng Imperyong Romano. At iyan ang dahilan kung bakit naisulat sa salitang Griego ang New Testament, at iyan ay upang maabot ang mas malawak na tagapakinig sa buong imperyo ng Roma, at upang mas marami ang makaunawa ng nilalaman ng Biblia, sapagkat karamihan ng nasa ilalim at nasasakupan ng Imperyong Romano ay ginagamit ang salitang Aramaiko noong panahon ng Mesiya at kaniyang mga apostol. Tungkol naman sa pagsalin ng Biblia sa ibang wika, mayroong iba't ibang paraan ang mga eskriba ng pagsasalin ng mga pangalang Hebreo sa Ingles. At ang mga iba't ibang scholar at tagapagsalin o translator ay maaaring pumili ng iba't ibang transliteration batay sa kanilang mga preference at interpretasyon mula sa orihinal na wikang Hebreo. Ang ilang mga pagsasalin gaya ng New King James Version, Hebrew Names Version, New American Standard Bible, New International Version, New Living Translation, English Standard Version at iba pa, ay gumagamit ng pangalang Joshua sa halip na Jesus sa ilang pagkakataon sa bagong tipan, habang ang iba ay gumagamit ng Jesus imbis na Joshua, tulad ng King James Version. Ang isang halimbawa nito ay nasa Book of Acts chapter 7 verse 45, King James Version, kung saan tinukoy ni Esteban si Jesus bilang ang nanguna sa mga Israelita patungo sa lupang pangako. Samantalang sa New King James Version naman, ang makikita mong ginamit na pangalan ay Joshua, imbes na Jesus. Ang isa pang halimbawa ay matatagpuan sa Hebrews chapter 4 verse 8, kung saan inihambing ng may akda ang kapahingahang ibinigay ni Joshua para sa mga Israelita na sumasalamin sa ganap na kapahingahan na matatagpuan ng mga mananampalataya sa Mesiya. Kung papansinin mo, Joshua ang ginamit na pangalan sa New King James Version, samantalang sa King James Version, Jesus naman ang makikitang ginamit na pangalan. Kaya ang pagpili sa mga pagsasalin ng mga pangalan sa mga modernong translation ng Biblia ay nakabatay sa pagpili ng mga sinasabing scholar o translator. Kung paano nila isalin ang pangalan sa ibang wika ay isang bagay na nakaayon sa kanilang scholarly interpretation at tradisyon. Ang tawag sa mga nagsasalin ng banal na kasulatan sa ibang wika ay mga eskriba. Kaya kung mayroon mang masasabing pagkakamali at hindi tama sa mga pagsalin ng pangalan sa ibang wika mula sa wikang Hebreo, ang responsable at may kagagawan niyan ay walang iba kundi ang mga eskriba, ang mga tinatawag na scholar at translator ng Biblia.
Kaya nga ang sabi ng Mesiya sa kanila ay ganito. Ngunit sa aba ninyo, mga eskriba, at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw. At hindi nga ba, na kahit sa panahon ng Mesiya, pinag-utos din na ipagbawal ang pagbanggit sa kaniyang pangalan. Ganito ang sabi sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 4 verse 17 to 18. Ngunit upang hindi na ito kumalat pa sa mga tao, atin silang balaan, na buhat ngayoy huwag na silang mangagsalita pa sa sinumang tao sa pangalang ito. Kaya tinawag nila sila at pinagbilinan, na huwag nang magsalita, o magturo man lang sa pangalan ni Yahushua. Tandaan nating lahat ang sinabi sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 4 verse 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. At ang pangalang iyan ay walang iba kundi Yahushua, ang tunay na Mesiya.